Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa ating episode para sa ating 4th Sunday of Advent dito sa Men of Light na pinamagatang Surprise! Ngayon pong papalapit na ng papalapit ang panahon ng Pasko. Alam natin na ito ay panahon ng pagbibigayan ng mga regalo. And one exciting part of gift giving is the element of surprise. No? Maganda kapag yung sorpresa, regalo, alam mong ibibigay sa'yo, exciting, masaya, at para bang hindi ka na makapaghintay na buksan ito. Pero hindi lahat ng sorpresa, masaya. Minsan yung mga sorpresa, lalong-lalo na kung hindi mo alam kung ano yung mangyayari, kung ano yung hinaharap, talagang nakakakaba at hindi natin alam kung ano ang ating mararamdaman. Hindi lahat ng sorpresa, masaya. But in our gospel in this 4th Sunday of Advent, we are reminded of a beautiful truth. When God surprises us, He often breaks our expectations, our plans, and our assumptions. Not to confuse us, rather to prepare us for something far greater. Ang mga sorpresa ng Diyos, madalas mahirap at challenging sa simula. Pero kapag naging bukas ka sa mga ito, magdadala ito sa iyo sa mga lugar na higit pa sa inaasahan mo. And this Sunday's Gospel, mas kilala siya sa tawag na visitation. We see here Mary as the model of openness to God's surprises. After the angel Gabriel announcement of her role in salvation history, Mary did not hesitate. After giving her fiat, she goes in haste to Elizabeth. First, to see the amazing surprise God has for her. A woman thought to be barren, now 6 months pregnant. Pero hindi lang yun. Mary also carries her own good news to tell Elizabeth that she has been chosen to bear the Messiah. At dito natin makikita na ang gustong magsurpresa ay siyang sinorpresa. Elizabeth greeted her with, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." At hindi lang siya, even John, still in Elizabeth's womb, leapt for joy. God's surprises overflow, touching everyone involved and showing us the beauty of openness to His plans. At para sa episode po natin na ito, nais ko pong anyayahan kayo na pagnilayan natin ang mga epekto kapag tayo, ang isang tao ay bukas sa mga sorpresa ng Diyos. At nais ko pong hatiin ito sa isang very familiar na framework na madalas ginagamit natin bandang buwan ng July, no? Every Nutrition Month. Ito yung tatlong grow, glow, and go. And it's a coincidence na kapag bukas ka sa mga sorpresa ng Diyos sa iyo, magiging malusog din, lalong-lalo na ang iyong kaluluwa. At para po simulan ang ating pagninilay ngayon, ating munang pakinggan ang Ebanghelyo para sa ika-4 na linggo ng Adviento na ipapahayag sa atin ni Judge Jovay Mercado. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong
sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. At tayo po'y nagbabalik sa ating episode para sa 4th Sunday of Advent dito sa Men of Light na pinamagatang Surprise! At kasama niyo po ngayon ang inyo pong host para sa araw na ito, si Father Justin Gatos ng Social Action Center of Pampanga. Kumusta po kayo? Si Father Edwin Bilay po mula sa Diocese ng Cabanatuan. Bong Roque po ulit. Alam ko hindi na kayo surprise kasi mainstay po ako. Pero sama po kayo, samahan nyo kami sa episode dahil sigurado kong maso-surprise po kayo. Thank you, Father Edwin and Atty. Bong. At syempre kasama pa rin natin ang ating mga servants behind the screen, no? At sila po, pinamumunuan po ng ating direktor na si Among John. At para po magsimula na tayo sa ating unang punto, yun nga, no? Yung healthy, para maging healthy tayo sa ating kaluluwa, maging bukas sa sorpresa ng Diyos. At ang unang epekto nito ay grow, no? Pagka tayo'y bukas sa mga sorpresa ng Diyos, sa kanyang kalooban, it helps us to grow spiritually by stretching out our faith, no? Magandang balikan yung gospel ngayon. Yung lagi ngang paalala dito, yung si Maria, naglakbay. Bumisita siya kay Elizabeth. At tandaan natin noon, wala pang Grab, wala pang mga MRT, wala pang mga bus. Pero siya'y naglakbay, lumabas siya sa kanyang comfort zone. Nakakatuwa ito, Father Justin. Kasi sabi ko nga nung una kong madinig ito, parang may buntis congress eh. Itong dalawa. At magkalayo, isang matandang baog at isang batang birhen. At parehong, kaya nga surprise siguro, ay parehong parang imposible eh. Yung kanilang kalalagayan. Ano? Na pinaghimalaan, pero parehong kagampan. Pero ito ngayon siguro, sabi ko, yung magpinsang ito siguro magko-compare notes eh. No? Magko-compare notes. Yun ang naisip ko agad nung sa visitation na ito. Father Justin, meron din po kayo nabanggit kanina sa introduction ninyo na we were open to the will of God. Merong pagdadaanan na a little inconvenience, probably difficulties along the way. At yung sinasabi nga ni Father Edwin, na-imagine ko rin, how difficult it could have been for one sa Buntis Congress, si Mary na magdalang tao na bata. We know, nakikita po natin sa mga buntis na maaga nag-aasawa. Or yung mga nagdadalang tao po na in old age, hirap din sila. And yet, we see the openness in both of them and the joy in both of them. Pareho sila excited nga si Mary to be with Elizabeth, but equally excited is also Elizabeth to be with Mary and the child in the womb of Elizabeth, John. Ang ganda po ng mga sinabi ninyo, yung punto ninyo, no? Yung Buntis Congress. Meron po akong naalalang isang professor namin noon when he's discussing this gospel. Parang sinabi niya na nung panahon ni Jesus, yung mga importanteng tao na ginagamit ng Diyos, bakit sila laging pinapanganak kung hindi sa birhen? Sa baog. No? Para bang sinasabi niya na ito'y para bang simbolo ng kabukasan, no? Hindi lamang bukas, pero yung emptiness, no? Para bang yung may espasyo ang Diyos sa buhay mo. At ito rin siguro yung paanyaya din sa atin na baka nga bukas tayo sa Diyos, pero kung bubuksan yung ating puso, ano kaya mga laman nito na baka hindi naman makapasok ang Diyos? Yung meron ako isang pagninilay dito na natandaan ko na parang nasirang plano at nabuong plano. Kasi yung, siguro ang plano na lang ng matandang Zacarias at Elizabeth,
yung natitira nilang taon ng buhay ay guguli na lang sa templo. Pero yun nga, may ibang plano ang Diyos eh. May iba pala. Akala nila yun na lang. Pero may iba pala. At si Juan Bautista nga yun. Kay ano rin, kay Jose at kay Maria, dahil mahirap sila, siguro gusto lang nila payak na pamilya, karpintero si Jose, siguro pastor si Maria kasi nga may divina pastora. Yun lang yung kanilang plano na payak na pamilya, pero meron palang ibang plano na mas maganda. Eto nga, si Jesus darating. So, parang iba yung talagang dating ng sabi mo nga bakit ganun? Baog o kaya biro? Ang ganda po ng punto ni Father Edwin, naiisip ko lang ngayon, Father Justin and Father Edwin. Talagang yung may konting hirap, pero seeming lang yun. Seeming at first glance. Pero lahat yun nagbabago just because God is in the picture. God is in the equation. Kung rejection yan, sabi ko, ito, I love making this contrast, Father Edwin and Father Justin. Yung stumbling blocks become stepping stones. Rejections become redirections. Magkatunog, no? Pero magkaibang punto yun. Rejection, redirection. And finally, the end of the road becomes just a bend on the road. And that's the surprise of God. Lagi nga, yung yumaong si Father Roque Ferios, no? Yung lagi niya sinasabi, huwag mong itanong kung mahirap. Itanong mo kung bakit. mahalaga. Mahalaga. Oo, diba? Yeah. Ito po yung paalalang unang paanyaya sa atin ng ating ebanghelyo ngayon. Para bang kung titignan natin, kahit naman sa buhay, wala namang madali. Diba? Right. Pero kalalong-lalo na pagka sumunod ka sa Diyos. No? Correct. Hindi yun isang walk in the park. Pero kapag kabukas ka, hindi lang sa kanyang mga sorpresa, pagkabukas ka, hindi lang yung ayon sa alam mo, pero you're willing to surrender to His wisdom, ay talagang susurpresahin ka ng Diyos. Ano po? Isa sa mga palatandaan sa akin na yun yung will of God, Father Justin tsaka Atty. Bong. Pagka ayoko, pagkahirap ako, parang yun ang isang palatandaan Parang maayaw, hindi sa akin yan. No? Pero parang yun talaga yun ang gusto niya at yun ang kalooban niya. Kasi mas madaling nakaayon yung kalooban no? Pero kapag parang merong, sabi mo nga parang pagtanggi, mas malamang doon ka talaga inaanyahan ng Diyos. mas malamang yun. Tama. Yung puntong yun, Father Justin, na binabanggit nyo rin kanina ni Father Edwin, you cannot imagine what lies ahead. No? Kahit na may pinagdadaanan na hirap, sabi ko nga kanina, seeming difficulties, I remember a scriptural verse, I can't remember the specific now, but I have it in mind. No eye has seen, no ear has heard, and no mind has ever conceived what God has prepared for those who love Him. Wow. So can you imagine that? No? Just because I love God, imagine what lies ahead. Yan po yung gusto kong i-pick up yung sinabi ninyo kanina, Atty. Bong. No? Yung hindi lamang yung masaya ka, no? Pero para bang mahirap, pero nandun yung saya, no? Right. Darating yung saya at lalabas yung saya. Para bang mahirap sa una, pero kahit na ayaw mo, sabi nga ni Father Edwin, darating yung saya. Mararamdaman mo na saya at payapa ka. Amen. No? At dito po tayo tatalon sa ating pangalawang punto. Si Maria, sa kanyang pagbisita, na nais magsorpresa, nais niyang ibahagi ang saya, siya naman ang sinorpresa ng Diyos sa bati ni Elizabeth. At magbabalik po ang Men of Light. At nagbabalik po tayo dito sa Men of Light para sa 4th Sunday of Advent na pinamagatang Surprise. Kasama pa rin po si Father Edwin at si Atty. Bong. At sa ating pangalawang punto, kung kanina yung unang epekto ng pagiging bukas sa sorpresa ng Diyos ay you will grow. Yung ikalawa, yung tinatawag nating you will glow. No? Ito yung joy na dinala ni Maria
na naramdaman ni Elizabeth, hindi lang siya, kundi pati si Juan na nasa sinapupunan ni Elizabeth. Yung pong ating ginagamit lagi kasi pagka tayo ay humahanap ng kasama, no? Lalo na sa kalungkutan, pakikiramay, di ba? Nakikiramay. Pero dito po, idinamay ni Maria si Elizabeth, no? Doon sa tuwa, sa galak. Sa saya, no? Yun yung kanilang pinagsaluhan at sana ganun tayo rin. Sana ay natutuwa tayo sa biyaya ng tinatanggap ng iba. At yung biyaya natin, babahagi din natin sa iba. At tsak na kagalakan ang dulot nun eh. Iba nga daw yung sasaya, di ba? Yung masaya lang tayo. Pero yung galak, iba yun eh. Nasa loob at nananatili yung galak na yun. Alam nyo, Father Edwin, sinasabi nyo ngayon, sinashare hindi lang sa kalungkutan, pati sa saya, no, sa galak. No? Ang image sa isip ko, Father Justin, is yung Psalm 23. Yung part na, you anoint my head with oil, my cup overflows. Hindi mo mapipigilan yun eh. Kapag pinuno ka ng Diyos, kagaya nung nangyari kay Maria at kay Elizabeth, siguro I can imagine the joy in the Blessed Mother just overflowing. Yung cup overflows nga yung aking image eh. Hindi mo pipigilan at hindi ka makahawa sa saya sa ibang tao. Naalala ko po, nung nag-apostolate pa kami sa seminaryo noon, no? Yung we are exposed to the urban poor areas banda doon sa Leverisa, sa Ermita. Yeah. At lagi, mayroon kaming dalang bit-bit sa kanila. No? May pasalubong kami sa kanila na bigas at saka yung mga delata para kung wala silang maihain para sa mga seminarista. No? Alam naman natin yung mga seminarista, medyo malakas kumain. No? Lakas bukasyon. Nakakalakas ang bukasyon. Ito yung luluto. No? Pero one time, I decided to go an extra mile. Bumili ako ng outside doon sa binibigay. At alam nyo po, nung pagkadating ko doon, binigay ko sa kanila, nung pauwi kami, pinahabol nila sa akin 2 pirasong turon. Wow! At yung turon na yun, yung pinakamasarap na turon na aking natikman. Yun. Para bang, hindi ko naman inaasahan. Ako gusto ko lang talaga rin bilang appreciation sa pagtanggap nila sa amin. Pero sila rin nagbigay. No? Para siguro ganito yung pakiramdam ni Maria na, ay, grasya. At yung cup nila, it also overflowed sa pamamagitan ng pag-share nila ng kahit na simple lang, Father Edwin. Yung sharing nga kasi, Father Justin, Atty. Bong, di ba when you share your pain, it is lessened. When you share your joy, it is doubled, no? Right. Kaya dapat talaga ay hindi mo sinasarili yun eh. No? Dapat talaga ay pinapahayag. Kaya nga, sabi mo nga, yung pagkatapos ng Ibanghelyong ito sa preparation natin kanina eh, yung Magnificat dito umapaw eh. At ang Magnificat ay tungkol sa pagpapalaki, kasi magnifying glass eh. Pagpapalaki ng, ika nga ay pinagmalaki ng magpinsang ito, yung ginawa ng Diyos sa buhay nila. Eh. Yun ang parang to God be the glory. Ito yung kanilang Magnificat, yun ang kanilang pinakilala dito sa kanilang tagpuan. Galing. Na Ngayong pinag-uusapan po natin ito, I just realized, napaka-consistent ng Diyos. Pag ikaw nagbigay, enjoy, sabi mo nga, the joy is doubled, hindi pwedeng di bumalik sa'yo. Sabi nga ni Father Justin. May paturon pa. May paturon. ano lang yung dala ni Father Justin. Pero sa kanila, siguro, ang saya-saya nila. Di ba palagi nga sinasabi, sabi ko napaka-faithful ni Lord and napaka-consistent. Ano sinasabi niya sa scriptures? Give and it will come back to you. Hindi lang yun. Good measure, pressed down, shaken together. Ito na naman si overflow. Running over. Hindi mo mauunahan. You can never outdo the Lord in generosity and in joy. Sabi nga kanina ni Father Edwin, di ba? Pagka masaya ka, uy, glowing ka, Right. blooming ka. Ang ganda ng aura mo. Ano? Ito yung, siguro yung magandang pagnilayan, isama sa dasal, pagka pinagninilayan itong visitation, yung aura ni Maria. No? Ganda. Sa kanyang pagtanggap, sa sorpresa ng Diyos sa kanya, ito yung naibahagi niya, at ito rin yung bumalik na higit pa Amen. sa kanyang inaasahan. Amen. At siguro ang lihim, hindi naman siguro lihim na kasi parang binunyag na dito. Yung lihim ng kagalakan, eh, pagdaladala mo si Kristo, si Maria kasi, daladala niya si Kristo sa pagdalaw.
At yun din siguro sa atin, kung si Kristo ang dala natin, hindi naman maiiwasan talagang kagalakan ng idulot nito. Pero yun nga, kaya nga good news eh. Pero pagka bad news yung ano mo, mukhang hindi, mukhang hindi kagalakan ng dulot. Halimbawa, maniningil. Mukhang bad news to maniningil. Pero pagka si Jesus ang dala, tulad ni Maria, dinadala niya si Jesus, talagang galak yun sa lahat ng pupuntahan. Naintindihan din po natin yung mga kababayan natin na hindi naman yung may kaya, no? Pero kahit na simpleng ngayong Noche Buena, no? Ngayong darating na Pasko, magno-Noche Buena sila, kahit na ano lang yung pinagsaluhan nila. Hindi mahalaga kung ano yung pinagsaluhan, kundi mahalaga yung mga nagsasalo-salo. Lalong-lalo na yung kagalakan, yung pamilya, no? Ito yung galak talaga na binibigay ng Diyos, lalong-lalo na kapag kabukas ka sa Kanya. Ang ganda. Naalala ko pa yung kay Father Henry Nawen, no? Yung parang sinasabi niya, yung definition niya ng joy is ecstasy, no? Alam naman natin yung ecstasy, minsan nakala natin yung drugs, no? Pero hindi, pinangalan lang yun doon because precisely the word ecstasy comes from two Latin word ek and static, is going out of what is static. Yung lumalabas ka sa iyong comfort zone, lumalabas ka sa iyong nakasanayan, at yun kailangan ng kabukasan, no? Para bang, sige, itatry ko, sige, magtitiwala ako, sige, magbibigay ako, dahil alam mo na ang Diyos, pagka nagbigay ka, higit pa ang ibabalik. Yun nga, Father Justin, sinasabi ko kanina now that you were saying this, na pag nagbigay ka, higit pa ang ibabalik sa'yo, babalikan ko lang yung punto ko kanina. Pag nagbigay ka, ano ang balik sa'yo ng Diyos? In this kind of measure, good measure, palagi ko sinasabi ito ibig sabihin sa akin, in my layman's appreciation, good measure, marami yan. Ibig sabihin, marami. Press down, sisiksik mo pa. Shaken together, inalug mo para lang bumaba. And still, it's running over. So, sabi ko, paano mo mauunahan ng Diyos sa pagbibigay? Pag binigyan mo na, ay talagang babalik at babalik. Sa galak, ay dobling galak yan. Yung dugtong ko lang, Attorney Bong, Father Justin, yung isa naman sa pumipigil para tayo lumabas, kasi pagka inisip natin na nangangailangan din ako tulad ni Maria, di ba? Buntis din ako buntis siya, di parang amanos lang kami. At kuminsan napipigil yung kabutihan kasi ang inaalala natin yung sarili na mawawalan ako pagka binigay ko So, pero dito nakita natin na hindi inalintana ni Maria na pareho lang sila ng kalagayan, minaibigay pa rin siya kay Elizabeth. Yun ang naalala ko dito. At pagkaalam natin na pagka nakikita mo yan, no? Sa kabila ng iyong kapayakan, yung mga kung anong meron mo, pero kaya mo pa rin ibigay. Kaya mo pa rin bukas ang sarili mo sa Diyos. Abay, bibigyan ka niya ng higit sa inaasahan mo at magiging handa ka sa misyon. At doon po tayo pupunta sa ating ikatlong punto. Meron na po tayong grow, meron tayong glow. Sa ating pagbabalik, ating naman pagninilayan ang ikatlong epekto ng pagiging bukas sa sorpresa ng Diyos. Go! Magbabalik po ang Men of Light. Welcome po muli dito sa episode natin para sa 4th Sunday of Advent na pinamagatang Surprise. Kasama pa rin po ang inyong mga lingkod, Father Justin Gatus, Father Edwin, and Attorney Bong. At nandito na po tayo sa ikatlong epekto ng pagiging bukas sa sorpresa ng Diyos. You will not only grow, you will not only glow, but you will also go. Nakita natin si Maria after nung Annunciation, no? Maganda yung last line Minsan, hindi na natin, hanggang lang tayo dun sa I am the handmaid of the Lord, no? Pero merong last line doon, laging binabanggit na sinabi niya, and the angel left her. No? Para ba kung iisipin natin, kung ikaw, isang dalagita, sinabihan na, mabubuntis ka, ha? Para bang kung ako si Maria siguro, sabi ko, wait lang, ba't mo ko iiwan? Di ba? Paano ko sasabihin to? Paano ko papaliwanag sa mga magulang ko? Paano ko papaliwanag dito sa lalaking nakapangakong ikakasal ako kay San Jose?
Tapos, siyempre, siguro, uso na rin po doon yung mga chismosa, mga kapitbahay, no? Pero nakita natin si Maria, dito sa Ebanghelyo natin for the fourth Sunday, lumabas siya. No? Binisita niya, naglakbay siya, papunta kay Elizabeth. Father Justin, bago ko lang ibigay kay Father Edwin yung floor. Yung sinasabi niyong last line ng Annunciation ba yun? Annunciation, opo. Yung, and then the angel left her. Napansin ko lang ngayon na wala naman specific instructions yung angel what to do next eh. Wala naman eh. Pagkatapos ng I am the handmaid of the Lord, and the angel left her, wala naman eh. But now I realize that because of the overflow of the Spirit, that the Spirit hovered over the Blessed Virgin, she knew what to do next. And automatic yun na magbibigay and she will go. May clue eh. May clue naman sinabi si Gabriel. Sabi niya, remember, your cousin Elizabeth is known to be barren. Yeah. Is now in a 6th month. Oo. So parang siguro nakuha ni Maria doon. Teka muna. Parang sinasabi sa akin na dapat puntahan ko to ah. So, yun nga, yung sabi ko nga kanina, kahit may pangangailangan siya, ang naisip pa rin niya yung kailangan ng tulong ng pinsan ko kasi matanda na siya. Ako naman, bata pa. Pareho kami buntis, pero baka mas kailangan niya. Kahit nangangailangan din ako. Yun ang nakita ko doon. Yung din pong magja-jump tayong konti, no? Yung doon sa Annunciation, yung meron, pagka mga paintings ng Annunciation, usually, yung common elements dyan, nandyan yung si Angel, si Mary, syempre, si Angel Gabriel, Holy Spirit, no? Tapos yung kwarto. Pero meron isang madalas na pinipaint yung mga artists na minsan hindi natin napapansin. Ito yung libro, isang libro, no? Laging merong katabing libro si Maria. At meron po akong nabasa si Edward III, I think, Walking with Mary. Sinasabi niya na this might show na para bang itong mga painters sinasabi na even before the Annunciation, si Maria, napakalapit na ng salita ng Diyos sa kanya. Kaya nga, namunga ito. And in our gospel for today, namunga, naging bukas sa sorpresa ng Diyos, ay ibabahagi ko ito sa iba. Galing. Ganda. Yun siguro yung Father Justin, sinasabi mo nga na kapag binigyan ka ng Diyos ng isang atas, mission eh, no? Parang hindi mo po pwedeng to keep it to yourself, no? Yeah. Dapat ito maibahagi at dahil ito naman yung mabuting balita, hindi lang salita, sabi mo nga, kundi nagkakatawang tao, ikaw mismo ay parang inaanyayahan na ikaw yung tao na dapat mag-fulfill nitong salita na ito, no? At yun si Maria nga, no? Siya yung Theotokos eh, siya yung tagapagdala ng nagkatawang taong Jesus. Right. Even kung babalikan ko po Father Edwin and Father Justin sa Old Testament times, ganun at ganun din yung sinasabi yung flow from grow to glow to go. Meron po akong standard, alam ni Father Edwin to kasi madalas kayo magkasama. Yung aking parting shot sa Men of Light is be blessed and be a blessing. Sabi sa akin ni Cardinal Ambo nung one time, Attorney Bong, sabi niya, alam mo ba na ang pinanggalingan niya na sinasabi mo, sabi niya, ay Genesis 12. Ano po yun? God talking to Abraham, sabi niya, sabi niya, twofold. Sabi niya, first, I will bless you. Second, you will be a blessing. That's the go part. That's the go part. I'm not only blessing you, ganun nangyari kay Mama Mary eh. Not only to be blessed, but to be a blessing to others. I will bless you, and you will be a blessing. Ganda. Yan din yung diwa ng bukasyon, ano? Yeah. Sa lahat ng bukasyon, pare, no? Buhay mag-asawa or even single blessedness, no? Lahat naman tayo tinatawag. Right. No? Iisa lang naman ang ating patutunguhan at ito yung kabanalan. At para maipakita natin itong kabanalan, we are being sent also, no? Hindi lang tayo tinatawag, kundi pinapadala rin tayo. Go! Sabi nga, no? Sige, humayo kayo, no? Yun din yung ginawa niya sa kanya sa mga alagad ni Jesus, 'di ba? Medyo nag-jump tayo para ma-Bible study part. Ito yung nangyari exactly kay Maria, no? Yeah. At yung paggugo ni Maria hindi lamang natapos during the visitation, no? Alam natin na hindi kung pagninilayan hindi naging madali, no? Lalong-lalo na palagay ko doong nasa paanan na siya ng krus ni Jesus, no? Yeah. Doon pa lang sa
nag-jump na ako ng matagal, no? Doon pa lang sa prophecy ni Simeon, 'di ba? Yeah. Parang mahirap, hindi madali. As a sword will A pierce sword you. will pierce your heart, sabi yung gano'n, no? Pero go pa rin. Kaya siguro pinapaalala sa atin ng Santo Papa na talagang every baptized Christian is a missionary. Ano? Talagang yun naman yung sinabi ni Jesus na go out to all the world, no? Baptize them and in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Ang bawat Kristiyano raw sa paraan ng pamumuhay ay misyonero at dapat nga ay maging ibanghelyo rin, ano? Itong siya ang kanyang buhay ay maging isang homily, no? Makapagbigay halimbawa sa iba para may sundan sila. Kaya ang bawat binyagan ay misyonero, yan ang kanyang punto. I'll take it from there, Father Justin, Father Edwin. Sa mga nanonood po sa atin sa Men of Light, this is the Advent season, fourth Sunday of Advent tayo. This is a call. Whoever you are, whatever you are doing, you have a mission to fulfill. Kahit ano pa, kahit napakaliit ng trabaho mo, you are called to share, to give, to be a blessing. Napakaganda, no? Kahit na nakakabitin, no? Yung ating kwentuhan, para bang napakagandang paanyaya. Iiwan na natin sa kanila, no? Yung go, no? Para bang malapit ng Pasko ngayon, para bang siguro kung iniisip natin, wala tayong pera, wala tayong maibibigay, pero yung kahit yung presensya mo lang, Amen. sinasabi ng Diyos sa'yo, go. At magbabalik pa po ang Men of Light. Please stay with us. At welcome pong muli dito sa huling bahagi ng ating episode para sa 4th Sunday of Advent na pinamagatang Surprise. Thank you for staying with us. At kasama pa rin po si Father Justin, si Father Edwin at si Attorney Bong. At nandito po tayo ngayon sa bahagi kung saan babasahin natin ang inyong mga greetings at babatiin natin yung ating mga birthday celebrants. Kasunod po nito ay ang ang simple summary and our assignment and our final prayer to be led by Father Edwin. Attorney Bong? Sige po, mauuna na po ako. Before anything else, gusto po naming pasalamatan ang lahat ng, ang tawag ko dito, Father Justin and Father Edwin, borderless evangelization of Men of Light. Kasi hindi ko na alam kung saan itong mga nagme-message natin doon, but they belong to the Men of Light family, and I'd like to acknowledge them. Si George Magtibay, Neil Erwin Dizon, Dora Lopez, sino pa ba? Elizabeth Curaming. Ito po yung ating palaging nagko-comment po sa ating Men of Light at Daylight, yung ating Daily Gospel Reflections. Sa mga hindi pa po nakakaalam, sa Facebook meron po tayong puwera po sa Sunday Men of Light discussions namin nila Father Justin and Father Edwin. Meron po tayong Daily Gospel Reflections written by lay people, no? So, ang tawag po namin doon, Daylight, and we invite you to join us every day. Tapos yung Sunday naman, ito nga ang Sunday Gospel Reflection. Isang, lang, Father Justin, dito po may isang comment lang po si Leticia Balitaan. Ang sabi niya, the most beautiful people are the ones broken by pain and suffering. Naalala ko dito yung poem na scarred people are beautiful, and amen to this. Nagpapabati rin po pala, hindi man sila nagko-comment sa Facebook, nagpapabati po yung mga taga BPI Dolores San Fernando branch na madalas po silang nanonood ng Men of Light. So, welcome po at palagi nyo kaming samahan and sana na-bless kayo sa episode namin yan. Yun lang po, Father Justin. Thank you po, Attorney Bong. At para naman po sa ating mga birthday celebrants for this episode, ngayong week ng December 22 to 28, siyempre po, unang-una sa December 23, si Father Renato Sabile. December 24, si Monsignor Sunny Lumanog. December 25, kaya nga po ganito ang pangalan niya, si Father Lord Christopher Beltran, no? Paskong Pasko, birthday ni Father Lord, no? And for our very own December 28 birthday ni Father Aljim Tuason. Yay! Father Aljim! Co-host dito sa Men of Light. At
para naman po sa December 23, ito po ang ordination anniversary ng ating pinakamamahal na Obispo Emerito, si Apong Seto. No? So isama nyo rin po siya sa dasal ninyo sa December 23. And also on December 22, birthday naman ng isa sa ating Men of Light volunteer na si Che Lising. No? Yay, Che! Yan. So sa inyo po lahat, happy birthday. At para naman po sa ating maikling summary, no? Simple lang ang paanyaya sa atin ngayon, no? Simple at exciting, kaya nga surprise, no? As we approach Christmas, ito po siguro yung isang magandang disposition natin. Nalalapit ng Pasko, and even sa Pasko and even after Christmas time, sana lagi tayong maging bukas sa sorpresa ng Diyos, no? At para po sa ating simpleng assignment, no? Nagtanong din po ako sa kanila at ito po ay collab assignment, no? Meron pong nausong post before, no? Yung tinatawag na gulatin mo, kunwari, gulatin mo si ate at bigyan mo siya ng 5,000, ganyan, no? Ngayon, para sa ating assignment sa episode na to, gulatin mo si Lord, gulatin mo ang iyong kapwa at gumawa ka ng mabuti, no? Hindi po kailangan mga mahal o mga bonggang mga actions, no? Yes. Sa pamilya, pwedeng kung yung mga bata, kung dati naghihintay na lang tayo ng Noche Buena, this year, no? Kung hindi lalong-lalo na, kung hindi nyo pa nagagawa this year, kayo naman ang magluto, no? Yes. Patikman nyo yung specialty ninyo sa inyong mga magulang. At sa mga tayo naman, pwedeng bisitahin din natin yung mga lolo, mga lola, yung mga kaibigan natin na matagal na nating hindi nabibisita. At pwede rin, no? Yung mga kapatid natin sa jail, pwede rin natin silang bisitahin. Simple lang. Hindi kailangan mahal, hindi kailangan bongga. Mahalaga, iyong presensya, sigurado, nakaka-sorpresa. Amen. Ayan, no? At para po sa ating final prayer, pangungunahan po tayo at babasbasan ni Father Edwin. Atin pong ilagay ang ating mga sarili sa piling ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Lord, nasira ang plano ni Zacarias at Elizabeth. Sana sa kanilang katandaan ay patuloy na lang silang maglilingkod sa templo hanggang wakas. Kasi wala naman silang anak. Pero may ibang plano pala ang Diyos. May Juan Bautista palang darating. Pero hindi na nangyari kay Jose at Maria. Magtatayo lang sana sila ng payak na pamilya sa Nazaret kasi alwagi lang si Jose at marahil ay pastol si Maria. May Jesus palang darating sa plano ng Diyos. Hindi talaga nasira ang plano ng dalawang mag-asawa. Bumuo ng mas magandang plano ang Diyos para sa kanila at para sa sangkatauhan. Sorpresa ng mga sorpresa. Nagtagpo ang dalawang kagampan, isang matandang baog at ang batang birhen. Dalawang kagampan na pinaghimalaan. Marahil nais silang maunawaan ng kalooban ng Diyos. At sa gitna ng kagulumihanan ng kalooban ni na Elizabeth at Maria, naroon ang galak sapagkat kinasihan sila ng Diyos. Hindi man ganap na maunawaan, batid na magpinsan na ang kamay ng Diyos lamang ang may kumpas sa mga pangyayaring ito. Buntis ang matandang baog at buntis din ang batang birhen. Nagdamayan ang magpinsan sa kanilang kalagayan. Pinagsaluhan nila ang kagalakang maging daan ng kalooban ng Diyos. Ipinagbunyi nila ang mga kahangahang ginawa ng Diyos sa kanilang buhay at sa buhay ng sambayanan. Ipinagmalaki nila ang Diyos na nasa likod ng lahat ng kaganapan mula noon hanggang ngayon at sa darating pang panahon. Nilingon nila ang katapatan ng Diyos na hindi iniwanan o pinabayaan ang kanyang bayan. Lord, halos nasa pintuan na kami ng Pasko. Papasok na kami o papasok ka na sa aming buhay. Naway tanggapin namin ng may tiwala ang mga plano mo sa aming buhay. May pasailalim nawa namin ang plano namin sa plano mo dahil tiyak, mas maganda ang sayo. Hindi sana maging hadlang ang mga sarili naming pangangailangan upang makiramay pa rin sa mga higit na nangangailangan. Tularan namin si Maria na tumulong pa rin kay Elizabeth
kahit pareho lang sila ng kalagayan. Huwag din naming isipin na ang pakikiramay ay sa kapighatian lamang. Marapat din naming idamay sa kagalakan ng kapwa. Maging masaya kami para sa kanilang mga biyaya. At hatian sila ng mga biyayang sa panahon na kami naman ang mayroon. Kilanlin namin na ang lahat ng ito ay galing sa iyo. Amen. Palakihin namin at ipagmalaki na ikaw naman talaga ang bukal ng lahat ng biyaya. Na patuloy ang kumpas ng iyong mga kamay upang lumikha ng mga kababalaghan sa aming buhay. Na walang di ka maipangyayari dahil ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tulungan mo kami, Lord, na lumago sa aming pagkakristyano, magningning sa mabuting gawa, at humayo upang ipahayag ang iyong mabuting balita. Amen. Sa iyo, Ama, ang papurit pasasalamat sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 At sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po, Father Edwin, sa napakagandang prayer. Ganda. At Attorney Bong, no? Sa ating sharing ngayon na talagang surprise Amen. ng Diyos. No? At dito po nagtatapos ang ating episode para sa 4th Sunday of Advent na pinamagatang Surprise. Ito po si Father Justin Gatos ng Social Action Center of Pampanga. Ipagdasal po natin ang isa't isa. Father Edwin Belay po mula sa Diocese ng Cabanatuan. Malapit na ang Pasko. Bong Roque po ito. This Christmas and always be blessed and be a blessing.